ka-vibes, ito ang bagong kwento na inyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. Magandang umaga DJ Kakay, ako nga pala si Wendy. Gusto ko lang ibahagi ang storya ko at para maglabas na din ng sama ng loob. Wala na din kasi akong ibang mapagsabihan. Darating na ang Pasko at alam kong excited o masaya ang karamihan. Doon nila nagagawang makapag-bonding kasamang mahal nila sa buhay. Pero sa totoo lang, noong una, parang ayoko magpakita sa pamilya ko ngayong darating na Pasko. Medyo na-off lang ako sa mama ko. Sa family ko, nagsimula ang lahat nung nakapag-abroad ang asawa ko, DJ Kakay. Magdadalawang taon na siyang OFW bilang plumber sa Saudi. At simula nun, tila nagbago si mama. Ma, napabisita po kayo. Wala. Dumanan din kami para yayain ka magsimba, nak. Hello, ate. Maupo muna po kayo sa terrace. Sensya na, naglilinis pa kasi ako Dumumi yata yung aso dito. Ay, nako. Baho. Ano ba yan? Ay, teka po, dumumi pala si Waki. Linisin ko muna. Hindi ba kami pwede ng kapatid mo dun sa sala? Init dito sa labas, nak. Ma, masikip kasi po sa loob. Wala din po kayong mauupuan sa sala dahil kakalikom ko lang po ng mga damit galing sampayan. Okay lang yan, ate. 'Di ba may aircon kayo? At least malamig sa loob. Naku, nasira kasi yung aircon eh. Hindi ko pa maipagawa. Baka sa susunod ko pang sahod. Kaya ayan, tipid-tipid muna sa electric fan. Teka, kunin ko lang muna yung mga damit. Hi, Waki! Come here! Ay, nako. Ang init naman, nak. Mas mahangin pa sa labas, ma, kaya doon na lang sana kayo. Bakit po nasira yung aircon nyo? Hindi niyo po ba ipapagawa ni Kuya Melvin, ate? Ang init eh. Mahal din kasi magpagawa. O kaya naman, bumili kayo ng bago. Bakit hindi ka padala ng pera ng asawa mo, si Melvin? Ma, mahal po ang bago. Ano pat nag-abroad yung asawa mo kung hindi ka naman mabibili ng aircon? Tsaka tong ref nyo, di ba ang tagal na neto? Tingnan mo, mukhang masisira na rin, no? Napaglulumaan na. Okay pa naman yan, ma. Nagagamit pa naman po yan. Waki, sit! Sit! Waki! Ay, ano ba, Winalyn? Ang init na nga. Ang ingay-ingay mo pa dyan. Winalyn, pakitutok na lang kay mama yung electric fan. Oh, Wendy, kailan ba sasahod yung asawa mo? Kailan magpapadala? Ma, hindi ko po alam. Kakapadala niya rin po nung nakaraan. Yun naman pala eh. Sakto, gusto magpunta sa beach na tong si Winalyn. Oo nga, ate. O di kaya, tara sa Baguio. Habang holiday pa, gusto ko mamasyal eh. Nagbago si mama, naging maluho siya. Mas lalo siyang naging magastos, DJ Kakay. At madalas, sa akin siya humihingi ng pera. Lagi pang nadadamay ang asawa ko na si Melvin simula nung nakapag-abroad siya. Isa akong teacher at alam naman nating lahat na hindi mataas ang sweldo sa trabahong ito. Sa totoo lang, baon kami sa utang ng asawa kong si Melvin. Lahat ng pera ay napupunta sa gastusin at pambayad ng mga utang namin. Kaya kahit dalawa kami nagtatrabaho at nagsusumikap, parehas pa rin kaming hirap na hirap. Wala pa kaming anak ni Melvin. At noong nag-abroad siya, si Waki na alaga naming Shih Tzu ang laging kasama ko sa bahay. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay matipid na kami at nababawasan ang gastusin. Sa ekonomiya ngayon, ang hirap na din mag-anak at magpalaki ng bata. Ate, kailan kayo magbe-baby ni Kuya Melvin? Sa tamang panahon, Winalyn. Tsaka, malayo siya eh. Mukhang matatagalan pa ulit bago kami magkasama. Teka, bakit mo naman natanong? Wala lang. Yun din kasi yung sermon ni Father kanina eh. About sa anak. Gusto mo ba na magka-baby, ate? Oo naman. Pero kapag handa na lang kami parehas ni Melvin.
Pinagdasal ko pa naman din yun. Gusto ko na kasi magkaroon ng pamangkin eh. Naku, ikaw talaga. Ay, nako, sana pinagdasal mo na lang na magkaroon tayo ng maraming pera na bigyan tayo lagi ng ate mo, Winalyn. Mama, ano ba naman kayo? Ano bang gusto mo asahan ko muna? Apo o pera? Ay, nako, kailan nyo nga ba ako bibigyan ng apo? Kesa naman puro aso na lang iniintindi mo. Mag-anak ka na. Ma, hindi naman po ganun kadali yun. Kaya sabi ko kay Melvin kapag parehas na kaming handa para sa hinaharap, hindi po kami mahirapan. Gaano katagal ba kaming maghihintay? Tignan mo si Daisy, yung pinsan mo. 2 na yung anak. Okay lang kayo. Pinapaalaga naman niya kani-kanino yung anak niya. Ano? Yung sinasabi ka, Wendy? Wala po, ma. Ang sabi ko po, tapos na ang sermon ni Father. Mukhang kayo naman nagsisimula ngayon. Ate, pero true ma. Mas mahaba pa niyan yung sermon ni mama eh. Ay, nako. Kayo talaga. Halika na at nagugutom na ako. Kanina pa kumakalamis si Kimura ko habang nagmimisa. Isang bagay pa na kinainisan ko kay mama, masyado siya kung makapagkumpara. Simula bata pa lang kami, kinukumpara na niya kami sa anak ng mga kaibigan o di naman kaya sa kamag-anak namin. Simula nung kinasal ako, mas lalo siyang tumindi, DJ Kakay. Ay, nako. Kung nag-boyfriend ka lang sana ng doktor, kagaya nung pinsan mo, si Hazel, sa Canada. Di sana, mas magaan yung buhay mo ngayon, nak. Ganon siya magsalita. Ganon mga salita ang naririnig ko mula kay mama. Paminsan nga ay sa harapan pa mismo ni Melvin. Pero wala na lang kaming choice kundi magpasensya sa kanya. Kailangan na lang siyang intindihin dahil kahit pagbalik-baliktarin ko pa rin ang mundo, nanay ko pa rin siya. Si Melvin mismo ang nagsasabi sa akin na pagpasensyahan ko na lang ang aking mama. Kahit na ako ang mas nasasaktan para sa kanya. Oh, mahal. Lunchtime ko na. Nandito na ako sa faculty room. Papasok ka na ba sa trabaho? Oo, mahal. Malapit na ako sa site. Tumawag lang ako kasi miss na kita eh. Miss na rin kita, mahal ko. Kamusta ka naman dyan? Kumain ka na ba sa tamang oras? Naku, wag kang magpapalipas ng pagkain, Oo, ha? mahal. Kumain na ako. Ikaw ba? Anong ulam mo ngayon? Baka puro cup noodles ka na naman ha? Hindi, no? May awa talaga ang Diyos dahil binigyan ako ni Teacher Cathy ng ulam, mahal. Ayan, nakalibre tuloy. Ang sarap ng kaldereta. Mabuti naman kung ganun. Kumain kang mabuti ha. Nakakamiss kasi yung luto mo eh. Miss na din kitang lutuan. At ikaw, mahal, mag-ingat ka papunta sa trabaho, okay? Mahal. Nung isang araw pala nakita ko yung post ni mama. Pose? Anong pose? Yung tungkol sa kumpare niya na OFW din ata. Ay nako, kung ano-ano talagang pinopost ni mama. Napaka-insensitive. Forward lang ako dahil baka may ibang makabasa. Ayun na nga eh. Parang hindi nag-iisip. Dapat sa kanya, mag-delete na ng Facebook niya. Forward lang talaga ako. Alam mo naman ngayon, mabilis mag-viral kahit sino. Madami din ng puro na lang bash. Pabash yung ginagawa. Kagaya ng ginagawa mismo ni mama. Pagsasabihan ko siya. Tsaka, pasensya ka na ha. Alam mo naman si mama, ganun lang talaga siya. Masakit din magsalita minsan. Okay lang yun, naiintindihan ko naman. Pero baka expect niya sa susunod na magpadala ako ha. Sinasabihan ko naman siya, mahal. Lalo na dyan sa mga post at comment niya. Ewan ko ba, mahilig talaga siya magkumpare. Bakit ganun no? Tumatanda siyang paurong. Basta ayoko lang din na mag-away kayo. Mahal, tumatanda na nga si mama kaya ganun din siguro ugali niya. Pagpasensya na lang natin siya. Hindi kasi talaga maganda ang post at comment ni mama sa social media. Doon lumalabas ang pagka-toxic niya at mas lalong hindi maganda dahil madami ang nakakakita. Dahil doon, ilang beses ko na din pinagsabihan si mama. Sa totoo lang, Pasko talaga ang iniiwasan ko, DJ Kakay. Imbis na pagsama-sama dapat ito ng bawat pamilya, parang napupuno kami ng inggitan dahil kay mama. Hindi naging maganda ang experience ko sa Pasko, lalo na nung nakaraang taon. Hindi ko makakalimutan yon. Ma, Merry Christmas po. Mano po? Oh, diyan ka na pala, nak. Akala ko di ka napupunta. Ate!
Merry Christmas! Merry Christmas, Winalyn! Eto, regalo ko sa'yo. At syempre, sa'yo din, Mama. Hala, buksan na natin, Mama. Buksan ko na ate. Sige lang. O sige nga, tignan ko kung magugustuhan ko rin tong regalo mo, Wendy. Ay, journal. Ang ganda, ate. Thank you. Lotion? Ano ba naman to, nak? Ang gagawin ko dito? Ma, bakit naman? Lagi kaya kayong dumadaing na dry na ang balat nyo? Ay, sensya na, nak. Akala ko lang kasi yung relo na gusto ko, yun yung ibibigay mo. Nung isang buwan ko pa yun hinihiling sa'yo, di ba? Ma, alam nyo naman na wala pa akong ganoon na pera. Magkano din yun, Ma? Halos 4,000 din yun, na? Paminsan lang naman ako humiling sa'yo, Wendy. Akala ko naman pagbibigyan mo ako. Ma, ayaw mo ba yung lotion? Oo nga, ayaw mo ng lotion? Eh di, akin na lang. Lavender scented pa, oh. Favorite ko. Akin na lang. Ay nako, tumigil ka. Huwag kang aawin, Alin. Ito na nga lang yung bigay sa akin ni Wendy. O, tignan mo naman sina Tita Pamela mo. Binigyan ng flat screen TV. Ni Paulina. Ay nako, kailan kaya ako makakaranas ng ganun, nak? Ang hirap kapag may trabaho nga yung anak mo pero sarili lang naman yung naiisip nila. Paskong Pasko pero wala akong bagong relo. Ito lang. Bakit naman kayo ganyan magsalita, Ma? Baka nakakalimutan niyo ho na ako yung tumubos ng cellphone niyo na isinangla niyo nung isang araw. Eh, hindi ko naman may sasangla yun kung binigyan mo lang sana ako ng pera. Tsaka, wala pong nagpabunot po ako ng wisdom tooth, Ma. Naisip niyo ba kung magkano yun? 2 gigs na nga lang yung ginawa ko sa dentista eh. Ma naman oh. Eh, wala na akong aasahan pa dahil madalas sarili mo lang naman niisip mo, Wendy. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan, Ma. Ate, huwag mong pagtaasan ng boses si Mama. Hindi tumataas ang boses ko, Winalyn. Sinasabi ko lang. Hay nako, ate. Ma, imbis na awayin pa kayo dito ni ate, mag-bingo na lang kaya tayo kasama sila tita doon. Ay, mabuti pa nga, anak. Paskong Pasko, sakit sa ulo matatanggap ko. Paminsan iniisip ko kung anak pa ba ako ni Mama dahil parang kay Winalyn lang siya may malasakit. Hindi naman ako pinabayaan na lumaki ni Mama pero simula na magkaroon ako ng trabaho, parang ako na ang naging breadwinner ng pamilya. Pati luho at pagsusugal ni Mama sa akin niya inaasa. Ayoko maging bastos na anak. Mahal na mahal ko pa rin si Mama kahit ganun siya pero sa tuwing naiisip ko ang nangyari noong Pasko, talagang lumalayo ang loob ko. Akala ko ang Pasko ay para sa pagsasama-sama ng pamilya. Akala ko kaya kong maging masaya pero parang sama ng loob lang ang natanggap kong regalo noon. Matapos noon, DJ Kakay, hindi na ako gaano nagpakita sa pamilya ko. Dumaan ang New Year, Valentine's at mahal na araw. Mas nagpakabisi ako sa trabaho at madalang na rin kong kausapin sila. Iniwasan ko talaga dahil sa tuwing na lang may kinakamusta pa ni Mama. Mas kinakamusta pa ni Mama ang pera kaysa sa akin. Ngunit isang araw, pauwi na ako galing sa eskwelahan na tinuturuan ko nang makita ko si Winalyn. Wala na namang jeep. Ay, naku. Teka. Winalyn? Winalyn! Winalyn? Ate? Ano yan? Kailan ka pa natutong magyosi? Eh, hindi to akin, ate. Sa kaklase ko to. Huwag mo nga akong lokohin, Winalyn. Ikaw ang nakikita kong humihit-hit niyan kanina. Ano ba, ate? Hindi nga sabi sa akin to eh. Eh bakit nandyan sa'yo? Huwag ka namang magdahilan. Kailan ka pa natutong ng ganyan-ganyan, ha? Bumabarkada ka na ngayon? Asan yung kaklase mo na yon? Siya ba yung nagturo sa'yo ng ganyan? Bakit ka nagpapa-impluwensya sa bad influence, ha? Pwede ba? Hindi ko gusto makinig sa sermon mo. Akala mo kung sino kang perpekto. Tsaka wow, ate. Buhay ka pa pala. Ilang buwan na kitang hindi nakita. Huwag mo akong ginaganyan-ganyan, Winalyn. Mas matanda pa rin ako sa'yo. Akin na yan! Ano ba, ate?
Sayang yun! Bakit mo naman tinapon? Ikaw, hindi ka nang hihinayang sa baga mo? Kailan ka pa nagsimula na manigarilyo, ha, Winalin? Pabayaan mo na lang ako, pwede ba? Nakakainis ka! Winalin naman! Bakit ganyan ka? Wag naman ganito, Winalin. Sabihin mo sa akin, kailan ka pa natutong manigarilyo? Paano kapag na-addict ka na dyan at hindi ka na makatigil, ha? Ate, tumigil ka na. Pinagtitinginan na tayo, oh. Mahiya ka naman. Hindi mo ba naiisip na na madidisappoint ka? Nakaka-disappoint ka kapag ka nagbisyo ka? Masama yan sa kalusugan mo. Diyos ko naman, Winalin. Ate naman, lagi naman akong masama sa paningin mo eh. E di madisappoint ka ako, madisappoint ka? Ano bang pakialam mo? Ha? Buhay ko Winalin? to! Saan ka pupunta, ha? Winalin! May practice pa kami ng sayaw, ate. Pwede ba? Huwag mo na nga akong pakialaman. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon umasta ang kapatid kong si Winalin. Nung lumalaki kami, alam ko naman na marespetong batang kapatid ko. Kaya hindi ako makapaniwala na magagawa niya yon at masasagot niya ako ng pabalang. Hindi ko alam kung sino bang nag-impluwensya sa kanya na maging ganon. Pati ang pagbibisyo ay natutunan na niya. Sa pagkakaalam ko, DJ Kakay, maayos naman ang grado at marka ni Winalin sa eskwelahan. Kaya wala ko naririnig na maaaring maging problema sa kanya. Pero nang mahuli ko siyang naninigarilyo, alam kong kailangan may gawin ako. Hindi ako makapagtimpe na pumunta kila mama para pagsabihan at kausapin din sila. Lalo na si Winalin. Ang hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon ni mama dito. Ma? Ma, asan ho kayo? Dito, sa kusina. Ma, ano pong ginagawa nyo? Pwede po bang makausap kayo? Oh, ano nga pinunta mo dito, Wendy? Tagal mo di nagpakita ah. Na-busy lang po sa trabaho, ma. Marami akong inattendan na meeting at seminar nung nakaraan eh. Ni kahit message, Wendy? Di mo naman ginawa? Ay, oh, ano bang sasabihin mo? Nandyan po ba si Winalin? Oo, andun sa kwarto, baka tulog pa. Ano ba yun ha? May sasabihin po sana ako tungkol sa kanya. Oh, ano naman yan? Bilisan mo na at kitang naglilinis ako ng isda dito. Ma, nung isang araw po nahuli ko si Winalin na naninigarilyo. Hindi ko alam kung tumigil na siya pero masama yung ginagawa niya, ma. Kahit kailan hindi naman natin siya dinuruan ng ganun eh. Oh, bakit mo sinasabi sa akin? Ma, worried lang ako. Hindi ba kayo nag-aalala para kay Winalin? Ay nako, wala akong panahon para dyan. At teka nga, ay sinampay ko pala. Mukhang ulan na oh. Ma naman, wala ba talaga kayong pakialam? Naninigarilyo si Winalin. Masama sa kalusugan niya yun, ma. Paano pag nasanay na siya at hindi na mapigilan yun? Ay, pwede ba Wendy? Bakit ka pa pupunta dito kung bibigyan mo lang ako ng sakit sa ulo? Wala po ba kayong gagawin para sa anak nyo? Pabayaan mo na! Ma? Ano ba yan? Ang aga-aga nagsisigawan kayo. Winalin, ano yan? Nagve-vape ka? Ate! Ano ba? Akin na nga yan. Kailan ka pa natutong mag-vape? Matapos na sigarilyo, ganito naman. Saan mo nabili to, ha? Binili yan ni Mama. Akin na nga yan. Pali. Totoo ba? Totoo ba yun, ma, ha? Oo, gusto raw niya eh. Bakit mo naman ibibili ng ganyan si Winalin? Di kinonsinti nyo na din siya sa paninigarilyo niya, sa pagbibisyo niya. Ano ba yan, ma? Imbis na pagbawalan nyo, ganyan ginagawa nyo sa kanya. Ano namang masama dyan ha? Hindi nyo ba alam na delikado yan, ma? Ma naman! Ano ba, ate? Huwag na nga kayo mag-away. Tsaka, ang OA mo, vape lang to. Oh. Akin na yan! Ibigay mo sa akin yan, Winalin. No way! Bakit ka naman ibibigay sa'yo? Kasi masama yan sa'yo. Hindi ka marunong makinig, Winalin. Kung si mama hinahayaan ka lang niya sa mga mali mong gusto, pwes ako hindi. Hindi kita kukonsintihin. Tumigil ka na Wendy! Manahimik ka na! Wag na wag mo akong tuturuan kung paano ako magpapakaina ha? Baka nakakalimutan mo na ako rin yung nagpalaki sa'yo. Kaya wag kang magmamagaling dyan. Hindi naman yan yung pinupunto ko, ma. Hindi yan yung pinaparating ko.
pinaparating mo na masama akong ina. Yan naman talaga yung gusto mong sabihin, di ba? Eh sino ka ba para magsabi-sabi niyan? Ma, yung high blood kayo. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko bilang isang ina. Dahil wala ka pang anak. Malalaman mo rin, Wendy, kapag naging nanay ka na rin. Hindi ko na talaga maintindihan si Mama. Imbis na pagalitan ng kapatid kong si Winalyn, binili niya pa pala ito ng vape. Naubos ang pasensya ko nung panahon na iyon, DJ Kakay. Madami din akong masasakit na salita na nasabi dahil sa init ng sitwasyon. Dala na din ng hindi ko mapigilan ang aking emosyon. Maaring tama si Mama na hindi ko alam kung ano nga ba ang totoong nararamdaman ng isang tunay na ina. Dahil never pa naman ako nagbuntis at nagkaanak. Isang rason bakit inis na inis din ako sa kanya. Dahil ba hindi ko pa daw siya nabibigyan ng apo? Dahil sa pinag-awayan namin at hindi pagkakasundo ni Mama at Waynalyn, sinabi ko lahat ng hinanakit ko sa asawa ko. Araw-araw ko naman siyang ka-video call at kahit papano, nawawala ang bigat ng aking damdamin. Mahal, kanina pa ako tumatawag ah. Ba't ngayon ka na sumagot? Wala, mahal. Sigurado ka ba? Nga pala, magpapadala ako ng pera bukas ah. Naniningil na kasi si paring Albert eh. Pag-ibayaran na lang yung utang natin, mahal. Sige. Nakalimutan ko ba pala may utang pala tayo sa kanya. Huwag ka mag-alala, makakaros din tayo. Mababayaran din natin yung lahat ng utang natin. Sana nga, konti na lang. Mababayaran na rin natin yung iba. Salamat sa pasensya mo. Mahal, miss na kita. Miss na din kita. Sigurado ka bang okay ka lang? Mukhang may problema ka. Sabihin mo lang naman sa akin oh, may nagawa ba akong mali? Wala. Hindi tungkol sa'yo, mahal. Nag-away na naman kasi kami ni Mama. Ha? Bakit? Anong pinagawain nyo? Ewan ko. Hindi ko sila maintindihan. Mahal, huwag kang umiyak. Namamagana na naman mata mo. Tukol ba saan ang pinagawain nyo? Tungkol kay Winalyn. Nahuli ko kasi siyang naninigarilyo. Kaya pinuntahan ko si Mama para sabihin Naninigarilyo? siya. Saan naman yan natutunan yun? Yun na nga, mahal eh. Hindi ko alam. Anong sinabi ni Mama tungkol doon? Nalaman ko, binili pa pala niyan si Winalyn ng vape. Ha? Seryoso ka ba? Bakit niya naman gagawin yun? Hindi ko alam, mahal. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Parang ako pa yung nagmukhang masama sa harapan nila. Ako pa yung mali. Concerned ka lang kay Winalyn, mahal. Alam ko na nag-aalala ka lang sa kanya para sa kapatid mo. Hindi ko sila maintindihan. Isipin mo na di ka rin naman nila naintindihan eh. Nagpaliwanag ka na ba sa kanila? Pinagsabihan ko si Winalyn. Akala ko pagsasabihan din siya ni Mama pero kinampihan pa niya. Mahal, huwag ka na lang magipagtalo sa susunod. Hindi ko na alam yung gagawin ko sa pamilya ko to. Parang paurong yung mga ugali nila. Lalo na si Mama. Baka magbago pa naman si Mama. Kailangan mo lang kausapin ng maayos. Sabi ni Mama na hindi ko daw alam yung pakinamdam bilang isang ina dahil wala pa naman daw tayong anak. Inisip ko na, ganun ba talaga yun, mahal? Kapag nagkaanak tayo, magiging kagaya din ako ni Mama? Mahal, huwag ka mag-isip na masyado. Baka mag-overthink ka na. Paano kung magkaanak tayo tapos hindi rin kami magkasundo? Mahal, huwag mong isipin yan. Basta ako, nasisigurado ko na magiging mabuting ina ka sa mga giging anak natin. Alam ko na iisipin mo lang yung kapakanan nila. Lahat naman tayo nagkakamali, mahal. Pero ikaw alam kong magiging napakamahalaga at maintindihan mong ina sa kanila. Nasisigurado ko yan, kaya huwag kang umiyak, mahal. Inisip ko kung ako ang nasa lagay ni Mama, ganun din kaya ang magiging ugali ko. Sa totoo lang, DJ Kakay, napakakitid ng utak ni Mama habang mas tumatanda siya. At talagang ilang taon ko ng sakit sa ulo at puso yon. Magiging ganito din kaya ang relasyon ko sa magiging anak namin. Hindi ko mapigilan kundi mag-overthink.
Nang makausap ko si Melvin, siya din ang nag-udyok sa akin na kausapin ko ulit si Mama. Masama din na may hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magkakaganon. Ayoko rin na lumayo at magpanggap na busy para lang makaiwas sa kanila. Ayoko nang takasan ng problema. Napag-alaman ko din na ilang araw na noon na may sakit, na masakitan siya ni Mama. Nag-alala ko noon kaya agad ko din siyang pinuntahan para makita sila. Ate, napadalaw ka. Nandyan ba si Mama? May sakit pa ba siya? Wala akong sakit. Ay, sino nagsabi nun, ha? Malakas ako. Pwede ba? Ma, anong ginagawa niyo? Magpahinga po tayo dun sa loob, tara. Napadalaw ka. Gusto ko lang po kayong kamustahin. Yung lagay niyo. Tara na sa loob, Ma. Maalikabok pa dito sa labas, oh. Ay, nako. Di kasi naglinis yang si Winalyn. Magwawalis po ako mamaya, ma. Kauwi ko galing sa school. Ma, nagpa-check up na po ba kayo? Namayat kayo, oh. Anong namayat? Kita mo nga tong tiyan ko. Lumaki na naman. Magpa-check up na po kasi kayo, Ma. Oo nga, ma. Anong pancha-check up ko? Wala akong pera. Ako na pong bahala doon. Basta masigurado namin na okay ang lagay nyo. Ay, nako. Wag na, nak. Diyos ko. Magkano yung ibabayad sa check-up o dun sa gamot? Mahal-mahal. Para naman po sa inyo yun. Siyempre, importante yung kalusugan nyo, Ma. Tama si ate, mama. Magpa-check up ka na. Ito ang pera, Ma, oh. Pa-check up na kayo. Kapag kulang pa sa gamot nyo, gagawa na lang ako ng paraan. Oh, sige. Oh, na Wendy. Oh, sige na. Oh, may lakad ka pa yata. O siya, umalis ka na. Sige po, Ma. Winalyn, sabay na tayo, ha? Okay, ate. Sabay tayo. Ma, una na po kami, ha. Alis na kami. O siya, mag-iingat kayo. Winalyn, gusto kong malaman, naninigarilyo ka pa rin ba? Tapatan mo ko. Ate, malaki na ako, okay? Kaya Sino- ko na sarili ko. Sino ba kasi nag-impluwensya sa'yo, ha? Hindi ka naman ganyan dati. Ate, kaya ko na nga sarili ko, okay? Huwag mo na nga akong pagsabihan, masisira lang yung umaga nating dalawa eh. Hindi naman kita pinagsasabihan kung alam mong tama yung ginagawa mo. Oo, nanay. Diyos ko, mas makuda ka pa kesa kay mama eh. Diyan ka na nga, ate. Dito na yung sakayin ko puntang school. O siya, mag-iingat ka ha, Winalyn. Hindi talaga maiwasan na mag-away kami ni Winalyn. Nagsimula ng tumigas ang ulo niya. At bilang ate, syempre gusto kong ituwid ang ugali niya at gawin niya. Gusto kong ituwid ang ugali niya at mga gawain niyang mali. Kahit anong concern ko, ay minamasama na lang niya. Habang si mama naman sa tingin ko ay nagsisimula ng makinig sa akin. Basta naabutan siya ng pera ay hindi na kami gaanong nagkakaaway. Ang gusto ko lang talaga ay ma-check ang kalusugan ni mama dahil lalo siyang humihina. Isang linggo na din ang lumipas simula nang bigyan ko siya ng pera. Nakatanggap na rin ako sa kanya ng mga text messages na kailangan daw niyang bumili ng gamot. Kaya naman kaagad ko nang binisita si mama para makamusta na rin siya. Saan po kayo pupunta? Wendy? Inuubo na kayo. Anong ginagawa nyo dito sa labas? Wala. Nagpapahangin lang, nak. O, tama. Nagpapahangin lang. Anong nagpapahangin eh ang init-init dito sa labas, Ma? Tara na sa loob. May dala din akong mais pang merienda. Bakit ka ba napunta dito? Siyempre po, kinakamusta ko yung kalagayan nyo, Ma. O ano? Anong sabi po ng doktor nung nagpa-check up po kayo? Wala. Ubo lang daw dahil sa panahon. Mawawala din to. Hindi naman daw ganun kaseryoso. Ano po bang binigay na gamot para ako na po yung bibili? Ay, naku, Wendy. Ako na. Baka maabala pa kita. Ako na lang, Ma. Kesa naman kayo pa yung magpunta sa butika. Ay, hindi na kailangan, nak. Ako na lang. Anong
kung hindi kailangan, ma? Di ba yun nga yung tinext nyo sa akin? Eh ako na nga kasi yung bibili, nak. Parehas kasi kami ng gamot ni Maring Cynthia. Kaya doon ako sa kanya nagpapabili. Asan na ba yung pera, nak? Daling ko na kay Cynthia. Kay Aling Cynthia? Oo, nak. Bigyan mo na lang ako ng pera. Ako na lang bahala. Ay, huwag ka nang makulit, ma. Asan po ba yung reseta? Nandito po ba? Nandito sa cabinet? Wala, nak. Nandun nga kay Maring Cynthia eh. Ano ba? Huwag kang magkalkal dyan. Nagugulo pa yung mga laman dyan. Ma, sabihin nyo nga sa akin, talaga bang nagpa-check up kayo? Talaga bang umiinom kayo ng gamot? O baka naman pinagbibinggo nyo lang yung pera na binibigay ko? Aba, pinagbibintangan mo ba ako? Wala kang tiwala sa akin? Ma, wag mo naman akong lokohin. Talaga bang nagpa-check up po kayo? Nagdududa ka sa akin. Sa akin na nanay mo. Wala ka talagang tiwala. Ano ba naman, Wendy, oh? Wag mo naman akong baliktarin, ma. Kitang-kita sa mukha nyo na nagsisinungaling kayo. Ako? Sinungaling? Apakayabang mo naman, Wendy. Grabe ka makapagbintang sa akin, ah. May sakit na nga ako pero kung ano-anong binibintang mo sa akin. Wala ka talagang awa, ah. Ma, ha? Tinatanong lang naman kita. Ang ayoko lang yung mapunta sa pagsusugal yung pera na dapat naman talaga sa paggagamot nyo. Ate, bakit kayo nagtatalo dyan? Lagi bang lumalabas ng bahay itong si Mama? Nagpunta ba siya doon kila Aling Cynthia para magbingo? Nung isang araw, nakita ko siya na galing doon. Tignan mo na, Ma! Kaya paano ako hindi magdududa sa'yo? Ate, pabayaan mo na si Mama. At ano? Pababayaan ko din na magkasakit si Mama? Na mas piliin niya pang magsugal kesa magpagamot? Ma naman! Binigyan na nga kita ng pera para dyan sa sakit mo. Ang hirap-hirap kumita, Ma. Bakit naman kayo ganyan? Bakit naman ganyan yung ginagawa nyo? At sinusumbatan mo pa ako ngayon? Uy, ikaw ang nagbigay-bigay ng pera. Tapos utang na loob ko pa pala yun sa'yo. Wendy, nakakasakit ka na. Nanay mo ako. Pero kung itrato mo ako... Ma! Aray! Ma! Ma! Aray! Anong masakit, Ma? Yung tiyan ko, anak. Aray! Oh, Diyos ko! Tulong! Tulong! Tumawag ka ng tulong, Madeline! Dali natin si Mama sa ospital! Aray! Sinugo namin sa hospital si Mama. Sobra akong kinakabahan at nag-aalala noon. Masakit na masakit ang tiyan niya at noong una ay inakala na dahil lang yon sa appendix niya. Madalas din kasi may hyperacidity itong si Mama kaya nung panahon na yon ay yun lang ang napansin ng doktor. Hindi namin malaman talaga kung anong sakit ni Mama dahil hindi to kagad nagpa-check up. Naka-confine si Mama at namimilipit sa sakit ng tiyan niya. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng perang pambayad sa ospital o panggamot niya. Pagod, puyat at bayarin ang iniisip ko ng mga panahon na iyon, DJ Kakay. At syempre, ang kalagayan ni Mama. Kasalanan mo lahat ng to, ate. Kung hindi mo siya inaway-away nun. Bakit ako yung sinisisi mo, Winalyn? Ginusto ko ba na magkasakit si Mama? Ginusto ko ba na ma-hospital siya ngayon? Di ba nga binibigyan ko siya ng panggamot niya? Pero anong ginagawa niya? Talagang hindi siya paawat sa pagbibinggo. Ikaw lang din naman ang nagpapastress sa kanya eh. Sinabi rin din ng doktor na bawal siyang ma-stress o kung ano na yung iniisip. Kasalanan mo! Anong gusto mong gawin ko, Winalyn? Konsintihin siya kahit mali naman? Tingnan mo siya, ate. Paano kapag may nangyari pa na masama kay Mama? Alam mo naman na tumatanda na siya. Hindi mo na siya pagbigyan o hayaan. Ako pa yung mali, Winalyn. Ikaw nga yung kasama ni Mama sa bahay pero hindi mo tinututukan yung kalusugan niya. Ilang linggo Ate. nang masakit ang tiyan niya pero ano? Hinayaan mo lang? Ate, I'm sorry. Hindi naman siya nakikinig eh. Ayan. Ayan ang sinasabi ko. Eh di sana gets mo na kung gaano kahirap pagsabihan niyang si Mama. Dahil hindi siya nakikinig. Wala siyang pinapakinggan sa ating dalawa, Winalyn. Excuse me ha, kayo po ba ang pamilya ni Mrs. Chona Renato? Doc, kami nga po.
Anak niya po kami. Ano pong resulta? Kumusta po yung lagay ni Mama? Ayon sa mga resulta, nakumpirma po na meron siyang hepatitis A at stage 4 liver cancer. Critical ang kondisyon na po na ito ha. Kumakalat na ang cancer sa ibang bahagi ng Cancer? Dok! Hindi pwede. Hindi pwede. Masakit lang yung tiyan niya, di ba? Akala ko ba sa hyperacidity lang yun, ate? Ate! Hindi yun totoo, di ba? Hindi pwede. Alam kong mahirap marinig ang balitang ito, no? Pero tatapatin ko na po kayo. This is really a serious condition and the prognosis is very complex. May mga available po tayong treatments at gamot pero it's important po to be realistic about what we may face ahead. Parang awa niyo na, Dok. Please. Gawin niyo po lahat ng magagawa niyo para kay Mama. Pagalingin niyo po siya. Mama! Ate, paano si Mama? Gagaling naman siya, di ba? Gagaling si Mama. Makakaya niya to. Hindi pwede. Hindi pwedeng mawala si Mama. Nabatigil at para akong tinakasan ng dugo nang marinig ko yon. Nagulat kaming parehas ni Winalyn DJ Kakay. Ang inakala na acid lang ay malubhang sakit na pala niya. Hindi lang isa kundi dalawa pa. At dahil sa mahinang katawan ni Mama, nahirapan din siya sa mga treatment at gamot. Naging malubha ang kalagayan niya. Para akong unti-unting pinapatay habang nakikita ko siyang nasasaktan at nagdurusa sa sakit niya. Halos 1 linggo lang ang tinagal ni Mama sa hospital dahil sa sakit niya. Doon din siya inagawan ng buhay. Hindi namin inaasahan na yun ang kahantungan ng lahat ng ito. Na darating kami sa punto na pagluluksaan namin si Mama na noon ay kasama lang namin na buhay. Ilang buwan simula ng pagpanaw ni Mama, halos linggo-linggo kaming bumibisita ni Winalyn sa sementeryo kung saan siya nakalibing. Ate, asan yung kandila na dala mo? Ay, eto Winalyn, no? Teka, linisin muna natin tong lapida ni Mama. Ay, oo nga. Ang dami ka agad daw mo. Oh. Naku, kakabisita lang natin dito noon na. Totoo, kahit araw-araw tayo pumunta dito. Para lang masigurado natin na malinis, di ba? Tsaka, baka nalulungkot ka na. Mama. Andito na po kami, Ma. At madami kaming baon na chismis at kwento para sa'yo. Oo nga, Ma. Alam mo ba, gagraduate ako with honors. At nakikinig na din po siya sa akin, Ma. Hindi na gaanong pasaway. Anong gaano? 100% kaya, ate. Hindi na ako pasaway, ah. Tsaka, Ma, nag-try ako mag-part-time sa isang fast food. Kasi, syempre, gusto kong tulungan din si ate. Kaya, huwag na kayong mag-alala. Oo nga po, Ma. Hindi ko po pababayaan itong si Winalyn. Ma? Ano pa yan? Naiyak na ako. Ikaw talaga. Miss na kita, Ma. Ang lapit na ng Pasko, oh. Mamimiss ko yung pagkanta mo sa karaoke. Mamimiss ko din yung masarap na leche flan na lagi mong hinahanda sa Noche Buena. Miss na din kita, Ma. I'm sorry kung hindi ko maibigay lahat ng gusto mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin afford yung relo na pinabili nyo. Hindi ko inaasahan na ganito yung mangyayari, Ma. Hindi ko alam kung paano kami magpapasko na wala ka. Ang sakit talaga, DJ Kakay. Dito ko masasabi na ang bilis talaga ng pangyayari. Sa isang iglap, maaring mawala ang mahal mo sa buhay. Nagsisisi ako na hindi ko sinulit na mas makasama pa si Mama. Nang huli ko pang memorya kasama siya ay nung nag-away kami. Alam kong hindi maayos ang relasyon namin. Alam kong magulo ang pamilya namin. Napakadami ko ding pagkakamali. Madami akong pagsisisi na sana hindi na lang ganoon ang pagtrato ko kay Mama noon. Pero hindi na may babalik ng pagsisisi ang nakaraan. Kung saan malakas pa si Mama at kasama namin siya. Ilang araw na lang talaga at Pasko na, DJ Kakay. Nung una tila ayoko na makita ang pamilya ko sa darating na Pasko. Dala lang hindi pagkakaunawaan at dahil sa mga issue namin sa pera.
hindi ko na gugustuhin yung nangyari noong nakaraang Pasko. Pero ngayon hindi ko inaasahan na hindi na kami magiging kumpleto. Ngayong Pasko, hindi na namin makakasama si Mama. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Hinihiling ko lang na sa future, kapag nabigyan kami ng anak ng asawa ko, hinihiling ko na sana magampanan ko ang tamang pagiging isang ina. Na magkaroon kami ng magandang relasyon. Ako ulit si Wendy DJ Kakay. Sumulat ako para ibahagi din ang mensahe na kahit madami kayong hindi pagkakaunawaan ng pamilya nyo, mas mabuting ayusin ninyo ito at magsama-sama ng masaya bago maging huli ang lahat. Bago kayo magsisi kagaya ko. Maraming salamat at sana maging masaya ang inyong Pasko.